Dear Kuya Rex on call. Dear Kuya Rex on call. Ang lihim na bisita sa kalaliman ng gabi. Hindi ko alam kung gising ba ako o nananaginip ng mga sandaling iyon. Pero alam kong totoo ang init na nararamdaman ko. 2:00 na ng madaling araw, tahimik ang buong paligid at tanging ang huni ng mga kuliglig at ang mahina kong paghinga ang naririnig sa loob ng luma at maalikabok na kwarto. Nakatalukbong ako ng kumot, nagtutulog-tulugan, pero ang buong diwa ko ay gising na gising. Narinig ko ang dahang-dahang pagpihit ng doorknob. Bumukas ang pinto. Pumasok ang amoy na pamilyar na sa akin. Pinaghalong amoy ng sabong panlaba at matapang na panlalaking pabango. Naramdaman ko ang pagbigat ng gilid ng kama. May umupo. At sa bawat segundong lumilipas, ang kaba sa dibdib ko ay napapalitan ng isang kakaibang pananabik na matagal ko nang itinatago. Ito na naman siya. Ito na naman ang gabing hindi ko malilimutan. Ako si Elio, isang simpleng probinsyano na lumuwas ng Maynila para mag-aral. Tulad ng karamihan sa mga estudyanteng ipit sa budget, ang pangunahing problema ko ay ang matitirhan. Mahal ang mga kondo at apartment malapit sa university. Kaya napilitan akong maghanap sa mga medyo liblib na lugar. Doon ko natagpuan ang boarding house ni Kuya Dante. Isang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato. Parang yung mga bahay noong panahon ng Kastila na medyo modernisado na lang ng konti. Mura ang renta, kasama na ang kuryente at tubig. Sabi ng iba, creepy daw ang bahay. Pero para sa akin na naghihikahos, ito na ang langit. Ang unang araw ko sa bahay ay hindi ko malilimutan. Bitbit ko ang 2 malalaking bag habang inaakyat ang hagdanan nang salubungin ako ng may-ari. "Ikaw ba si Elio?" Ang boses niya ay malalim, baritono na parang dumadagundong sa dibdib ko. Napatingala ako. Si Kuya Dante. Nasa 30 anyos na siguro siya. Moreno, matangkad. At kahit nakasuot lang siya ng simpleng puting sando at basketball shorts, kitang-kita ang hubog ng katawan niya. Halatang nagbubuhat o sadyang batak lang sa trabaho. May mga tattoo siya sa braso na lalong nagpadagdag sa kanyang pagiging intimidating. Opo kuya, ako po yung nag-text. Nauutal kong sagot. Hindi ko alam kung bakit bigla akong ninerbiyos. Siguro dahil sa laki ng katawan niya o baka dahil sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Matalim pero hindi naman galit. Parang sinusuri niya ako mula ulo hanggang paa. "Sige, pasok ka. Nasa dulo ang kwarto mo," sabi niya, sabay kuha sa isa kong bag. "Ako na rito.
Mukhang nabibigatan ka eh. Nang magdikit ang balat namin habang inaabot niya ang bag, parang may kuryenteng dumaloy sa kamay ko. Ang init ng palad niya. Salamat po, sabi ko na lang. Ang kwarto ay simple lang. Isang kama, isang maliit na cabinet at electric fan. Pero sapat na ito. Ang hindi ko lang inaasahan ay ang magiging takbo ng buhay ko sa loob ng bahay na ito kasama siya. Lumipas ang ilang linggo. Naging routine ko na ang pumasok sa eskwela, umuwi, mag-aral at matulog. Kami lang dalawa ni Kuya Dante sa bahay. Minsan, may mga boarders daw, pero umalis na. Kaya solong-solo ko ang atensyon ng landlord ko. Mabait si Kuya Dante. Madalas niya akong ipagluto ng hapunan. Kumain ka na ba, Elio? Payat-payat mo. Kailangan mong magpalaman. Madalas niyang sabihin habang inaabutan ako ng ulam. Sa tuwing kakain kami sabay sa maliit na mesa sa kusina, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Kapag mainit ang panahon, madalas siyang walang t-shirt. Kitang-kita ko ang pawis na tumutulo mula sa leeg niya, pababa sa dibdib niyang matipuno. Napapalunok na lang ako ng laway at pilit na ibinabaling ang tingin sa pagkain. Inosente ako. Wala pa akong karanasan sa pakikipagrelasyon. Lalo na sa kapwa ko lalaki. Pero alam ko sa sarili ko na may gusto ako at sa presensya ni Kuya Dante parang lalong gumigising ang mga damdaming pilit kong ibinabaon. Napapansin ko ring madalas siyang tumingin sa akin. Minsan kapag nag-aaral ako sa sala, nahuhuli ko siyang nakatitig mula sa kusina habang umiinom ng kape. Kapag nagtama ang mata namin, ngingiti lang siya ng tipid. Yung ngiting parang may alam. Yung ngiting nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Isang gabi, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, lumapit siya. Tulungan na kita. Alok niya. Naku, wag na po kuya. Nakakahiya. Tanggi ko. Ayos lang. Para mabilis kang matapos. Sabi niya. Sabay upo sa maliit na bangkito sa tabi ko. Sobrang dikit ng mga braso namin. Amoy na amoy ko ang panlalaki niyang scent habang nagbabanlaw kami. Ilang beses na nagkadikit ang mga kamay namin sa loob ng palanggana. Sa bawat dampi, parang kinakapos ako ng hininga. Tumingin ako sa kanya at nakatingin din siya sa akin. Ang mga mata niya parang nangungusap, parang gutom. Doon nagsimula ang lahat. Ang hinala ko na hindi lang ako ang nakakaramdam ng tensyon. Nagsimula ang ginagabi-gabi ng mga pangyayari noong nagkaroon ng malakas na bagyo.
Nawala ng kuryente sa buong barangay. Dahil takot ako sa dilim at sa kidlat, nanatili ako sa sala kasama si Kuya Dante. Nagsindi siya ng kandila at naglabas ng isang bote ng gin. "Uminom ka, pampainit," alok niya. Dahil nanginginig ako sa lamig at takot, tumagay ako ng 1, 2, 3 hanggang sa maramdaman ko ang init na gumagapang sa katawan ko at ang pag-ikot ng paningin ko. Nagkwentuhan kami tungkol sa buhay niya, sa mga naging ex niya, sa lungkot ng pagiging mag-isa sa bahay. "Alam mo, Elio," sabi niya, medyo mapungay na ang mata dahil sa alak, "ang tagal ko nang naghahanap ng makakasama dito, yung naiintindihan ako." Lumapit siya ng kaunti. Ang init ng katawan niya ay parang apoy sa tabi ko. "Ikaw, may girlfriend ka na ba?" Umiling ako. "Wala po, kuya." "Boyfriend?" tanong niya. Pero parang pabiro. Namula ako. "Wala rin po." Tumawa siya ng mahina, pero hindi iyon pang-uuyam. Hinawakan niya ang balikat ko. "Sayang, ang gwapo mo pa naman. Makinis." Hinaplos niya ang braso ko pababa sa kamay. Ang gaspang ng palad niya ay kabaliktaran ng kinis ng balat ko, at ang contrast na iyon ay nagdulot ng kakaibang sensasyon sa akin. Nang gabing iyon, inalalayan niya ako papasok sa kwarto ko dahil hilo na ako. Inihiga niya ako sa kama. "Matulog ka na," bulong niya. Pero bago siya umalis, naramdaman ko ang pagdampi ng labi niya sa noo ko. Matagal, madiin. Akala ko iyon na ang katapusan, pero simula pa lang pala iyon. Simula nung gabing iyon, napapansin ko na tuwing madaling araw, bumubukas ang pinto ng kwarto ko. Ang lock ng pinto ko ay sira, at alam iyon ni Kuya Dante dahil siya mismo ang nagsabing aayusin niya, pero hindi pa nagagawa. Sa unang gabi, akala ko panaginip lang. Naramdaman ko na may pumasok, may tumabi sa akin. Yumakap mula sa likuran. Ang braso niyang mabigat ay nakadagan sa bewang ko. Ang hininga niya ay tumatama sa batok ko. Nanigas ako. Alam kong si Kuya Dante iyon. Kilala ko ang amoy niya. Kilala ko ang bigat niya. Gusto kong sumigaw, pero ayaw lumabas ng boses ko. At ang mas nakakatakot o mas nakakagulat ay ang katotohanan. Gusto ko ang nangyayari. Gusto ko ang init niya. Wala siyang ginawa nung unang gabi kundi ang yumakap. Pero sa mga sumunod na gabi, nagiging mas mapangahas ang mga haplos
Kunwari ay tulog ako. Hinahayaan ko lang siya. Hinahaplos niya ang tiyan ko, ang dibdib ko. Inaamoy niya ang buhok ko. Minsan, nararamdaman ko ang matigas na bagay na dumidikit sa likuran ko. Elio, bulong niya sa dilim. Alam kong gising ka. Ang boses na iyon ay nagpatayo ng balahibo ko. Hindi ako sumagot. Ipinagpatuloy ko ang pagpapanggap. Pero ang puso ko ay halos lumabas na sa dibdib ko. Dumating ang puntong hindi ko na kayang magtulog-tulugan. Biyernes ng gabi, umuwi si Kuya Dante na medyo nakainom pero hindi lasing. Gising ako, naghihintay. Alam kong pupunta siya. Expected ko na. Nang bumukas ang pinto, hindi na siya nag-atubili. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang mukha ko. Elio, imulat mo na ang mga mata mo. Utos niya ng mahina. Dahan-dahan akong dumilat. Sa liwanag ng buwan na tumatago sa bintana, nakita ko ang mukha niya. Puno ng pagnanasa, puno ng emosyon. Kuya, ang tanging nasambit ko. Hindi na siya nagsalita. Yumuko siya at hinalikan ako. Ito ang unang halik ko. Ang akala ko magiging marahas siya, pero hindi. Malambot ang labi niya. Dahan-dahan, parang humihingi ng permiso. Nang gumanti ako ng halik, doon lang siya naging agresibo. Ang mga kamay niya ay gumapang sa katawan ko. Inaalis ang hadlang sa pagitan namin. Ang tagal kong pinigil to, Elio. Bulong niya sa pagitan ng mga halik namin. Simula noong unang araw na makita kita. Wala akong nagawa kundi ang kumapit sa kanya. Ang katawan niya sa ibabaw ko ay parang isang napakagandang bigat na ayaw kong alisin. Ang bawat haplos ng magaspang niyang kamay sa balat ko ay parang kuryente. Ito ang aking unang karanasan. Ang gabi, ang pagiging inosente ko ay naglaho sa loob ng boarding house na iyon. Masakit sa simula, nakakagulat. Pero ang pag-aalaga ni Kuya Dante ang nagpadali sa lahat. Sa bawat ungol, sa bawat hingal, nararamdaman ko ang koneksyon namin na higit pa sa landlord at boarder. Habang nagyayakapan kami pagkatapos, basang-basa ng pawis at hinihingal. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ako lang ha, sabi niya. Tumango ako at isiniksik ang mukha ko sa leeg niya. Opo kuya, sa'yo lang. Kinabukasan, akala ko ay magiging awkward kami. Akala ko iiwasan niya ako o sasabihin niyang kalimutan na lang ang nangyari dahil dala lang ng alak. Pero pagising ko, may nakahanda ng almusal sa mesa.
Nandoon si Kuya Dante, nagkakape. Nang makita niya ako, ngumiti siya, yung ngiting abot hanggang mata. "Kain na, Elio, may pasok ka pa," sabi niya na parang normal lang ang lahat pero may lambing sa boses. Lumapit siya at hinalikan ako sa pisngi bago ako umupo. "Masakit pa ba?" bulong niya. Namula ako at mahinang pinalo ang braso niya. "Kuya naman eh." Tumawa siya ng malakas. Mula noon, hindi na lihim ang pagbisita niya sa gabi. Hindi na kailangang magtulog-tulugan, hindi na kailangang magtago sa dilim. Ang boarding house na akala ko ay simpleng tirahan lang ay naging tahanan ng aming relasyon. Ang mga dingding na ito ang naging saksi sa bawat ungol, bawat halik at bawat pangako namin sa isa't isa. Ngayon, ilang taon na ang lumipas. Graduate na ako at may trabaho na. Pero nandito pa rin ako sa boarding house. Hindi na ako boarder lang. Partner na ako ni Dante. Kami na ang magkasamang nagpapatakbo ng paupahan. Minsan, kapag may bagong boarder na dumadating, napapangiti na lang ako. Naaalala ko yung inosenteng probinsyano na may dalang 2 bag na walang kamalay-mahal na sa bahay na ito niya matatagpuan ang pag-ibig at pagnanasa sa piling ng isang maskuladong landlord. Minsan, kapag ginagabi kami ng gising at umuulan, binubulungan ko pa rin siya. "Ginagabi-gabi ka na naman, Dante." At ngingiti siya. Yayakapin ako ng mahigpit at sasabihin, "Dahil sa'yo, Elio. Palaging dahil sa'yo." Ito ang kwento ng aking unang karanasan. Isang kwentong nagsimula sa takot, napunta sa pagnanasa at nauwi sa pagmamahal.